Lord and our Savior. He is our Redeemer. So He's worthy to be praised. Amen. Guys, kung basahin sa Psalm 150, sabi niya sa verse 1 through 6, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heaven. Praise Him for His mighty works. Praise Amen. His unequaled greatness. Praise Him with a blast of the ram's horn. Praise Him with the lyre and harp. Hallelujah. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with the strings and flutes. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we invite your holy presence, Lord God, in this place, oh Lord. We invite, Lord God, your Holy Spirit move in this place, oh God, so on side, Lord. You are miracles, oh God. You are miracles. Hallelujah. You are our faithful God. You are our good God. The beginning and the ending. The Alpha and Omega. You are our Yahweh. Hallelujah. The God of Israel. You are worthy to be
up to your throne, Lord, like a sweet aroma, oh Lord. And Lord, hallelujah, Jesus. Bless the people, Panginoon, na kasama namin na nagpupuri ngayon. Be with them, oh God. Strengthen their lives. Provide all their needs according to your riches in Christ Jesus. And Lord, as we hear your word and listen, oh God, give us a heart, oh God. Open our heart, oh Lord. A heart, Lord, that is a pure, Panginoon, before your holy sight, Lord God. And plant it, Lord God, your words in the deepest part of our hearts, oh God. At maging spiritual food namin ipagaling sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. We bless your holy word. Bless, oh God. And anoint, Lord God, your servant, Lord, who will share your word, oh God, sa oras na ito, Panginoon. Let your mouth be his mouth. Let your lips be his lips, oh Lord. Hallelujah, Jesus. And Lord, let your anointing flow, Lord God, like never before. Hallelujah, Jesus Christ, in Jesus' mighty name. Let your move, Lord God, in our midst. We give you all the glory, the honor, and praise. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga. Praise the Lord sa umagang ito, sa araw nito na ipinagkaloob niya. Praise God dahil binigyan tayo ng Panginoon ng oras at pribilehiyo na atin siyang i-worship. Amen. And ating mapag-aralan ang kanyang word sa oras nito. Amen. And let's give thanks to God. Let's give glory to Him. Amen. Tayo po palakpak. Ating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoong Diyos dahil tayo ay nagkatipon-tipon muli sa lugar na ito upang tayo makapag-worship sa Kanya. Amen. At atin siyang maitaas at ibalik sa Panginoon ang lahat ng mga papuri at pasasalamat. Amen. So, we believe na ang araw na ito ay napaka-special dahil ito yung araw, ito yung oras na tayo ay nagkakatipon-tipon, no? We are gathered together. Amen. At ito ay tinatawag na fellowship. Amen. At the same time, worship natin kay Lord na tayo na isang congregation, amen, na tayo magkakasama as assembly. Amen. Kasi ang church, hindi matatawag na church if single lang siya. Mag-isa lang siya. Ang church ay binubuo siya ng mga members. Amen. Body of believers of Christ. Amen. Yun ang church. Binubuo siya ng mga membro. Amen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganun. Ganun ang church. So, we as Christian, we are the church. Amen. I am the church. But I cannot be a church without them. Amen. Kailangan mong makasama sila. Kailangan mo sila. Higit sa lahat, kailangan mo si Kristo. Amen. So, isa sa pinakamahalagang ating pag-aaralan sa oras na ito ay ang isa sa mga essential na mga teachings ng Bible, no? And ito ay i-share ko sa inyo. At let us pray na si Lord ang mag-speak sa mga oras ito sa atin. Ako'y ginagamit lamang ng Lord
no, to share His Word, to proclaim, to preach His Word. Amen? Amen. So, bago ko po i-share yung topic natin ngayon, yung ating pag-aaralan, yung ating pag-uusapan, tayo po ay mag-pray muna. Hallelujah. Let us come before the Lord. Let us humble ourselves. Let us ask God for forgiveness. Let us ask the Lord for His leading, His guidance, His presence na patuloy na mag-overflow sa mga oras nito. Hallelujah. O Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord God, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa kabutihan at katapatan niyo sa mga buhay namin. Thank you, Lord God, for your love, O God. And thank you, Lord, dahil kayong Diyos na kasama namin, Lord, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon, O God. We pray, Lord, na patuloy kayong kumilos sa mga buhay namin. And Lord, we ask your presence, Lord, na patuloy namin maranasan sa oras nito, Panginoon, sa kalagitnaan namin. In Jesus' name, dito man, Lord, sa face-to-face, doon man, Lord, sa online, Lord, we pray that your presence, Lord, your holy presence, Lord, ay siyang maranasan namin, Lord. Ang presence niyo, Panginoon, na magpuno sa amin, nagpuspos sa amin, O God. Lord, we come before you, Lord, in your throne of grace. In Jesus' name, hallelujah. We pray, Lord God, na kayo ang Diyos sa patuloy na magkaloob lahat ng mga pangailangan namin, Panginoon. Lord, patuloy niyong isustain sa amin yung grace niyo, Lord, in the name of Jesus. Na Lord, we believe, O God, that your grace is sufficient for us, O God, according to your word in the mighty name of Jesus Christ. Lord God, we pray, Panginoon, na ang love niyo, Panginoon, ang siyang mag-overflow sa heart namin, O God, na Lord, ito ay ma-extend, Lord, sa mga tao, Panginoong Diyos, sa pamilya namin, Panginoon, sa aming sa mga tao, Lord God, na aming nakakasalamuha, Lord God, even, Lord, sa mga tao, Lord God, na mga kaaway namin, Lord God, at without your love, Panginoon, ay manatili namin silang mga enemies, Lord God, but with the love of Christ, Lord God, ay andun yung forgiveness, O God, andun yung repentance, O God, andun yung joy, Lord, andun, Panginoong Diyos, yung pagkakaisa, Panginoon, hallelujah, andun ang iyong pag-ibig, O God, nandun ka sa amin, Lord, if your love, O Christ, is within us, O God, at siyang maranasan, Panginoon, bawat isa, hallelujah. O Father, in Jesus' name, Lord, we come before you, Lord, with a humble heart, O God. Patuloy, Panginoong Diyos, na nag-ask, O God, ng forgiveness, O God, in the name of Jesus. Lord, patawarin niyo kami, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, O God, sa mga kasalanan namin, Lord. Continue, Lord, to cleanse us. Continue, Lord, to sanctify us, O God, and sanctify your servant, Lord God, na mag-share ng word niyo, O God. Anoint us, Lord. Bless us, O God. Bless your holy word in the name of Jesus. Lord, kayo mag-reveal, mag-speak sa amin, Lord God, sa aming pag-aaralan, O God, ng mga salita niyo, O Diyos. We pray in the name of Jesus. Holy Spirit, kayo, Holy Spirit, ang siyang mangusap sa amin. Kayo, Holy Spirit, ang maranasan namin. In Jesus' name we pray and we declare victory, O God. Lord, open our hearts, open our minds, in the name of Jesus, na Lord, aming malaman, maintindihan, Lord, ang katotohanan sa salita niyo, O Diyos. At ipirogad na kami, Lord God, ay gabayan, samahan ng banal na Espiritu niyo, O Diyos, sa mga oras nito. We give you glory, O God. We give you praise and thanksgiving in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Kumusta po ang bawat isa, mga kapatid? Kumusta po ang ating buhay? Amen. We believe that God is the one, no? Na siya yung reason, amen? Kung bakit tayo'y nabubuhay, amen? Kung bakit tayo'y humihinga, no? Kung bakit tayo'y nagigising sa bawat umaga ng buhay natin. Amen? Ang bawat umaga po ay consider po siya as bagong buhay, bagong pag-asa. No? Na there is a God who gives us hope. Amen? And as a Christian, no? Yung faith po natin, meron po yung foundation. Amen? Kung walang pundasyon ang pananampalataya natin, ano pong mangyayari? Magkukulaps po. Amen?
it will die. Amen? Ang isang tanim, no? Ang isang plant, pag walang water yan, amen? Pag walang water yung plant, wala siyang mga nutrients na nasisipsip. Amen? Para siya'y mabuhay at siya'y lumaki. No? Maging mayabong, siya'y mamunga. Hindi mangyayari yun kung wala yung water. Amen? In the same way, we as Christian, we as servant of God, we as sons and daughters of God, amen? And we, no, as a human being, there is a God, there is a divine being who created us, who made us, amen? And who give us breath of life, amen? Na dahil sa Diyos, kaya tayo ay mayroong buhay at nabubuhay. Amen? So, isa ito sa mga foundation ng faith natin na kailangan nating malaman at saka maintindihan. Amen? Kasi sa ating buhay po, bilang Kristiyano, marami po tayong mga pagsubok. Marami tayong mga problema. Amen? Doble pa nga. Kasi nga, Kristiyano ka eh. Kasi nga, ikaw ay nananampalataya, naniniwala kay Kristo. Amen? At sumusunod sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo. Amen? Ang pagsunod po sa Panginoon is hindi po siya madali. Amen? Mahirap po siya. Kaya nga, si Lord, provide niya sa atin yung grace niya. Amen? Sabi nga ni Apostle Paul sa kanyang Corinthians, may sulat doon na yung grace ni Lord is sufficient. No? Yung grace ni Lord is yun ang makakapag-complete sa atin. Amen? And yung grace ni Lord and yung power ni Lord, mas mararanasan natin in times of weaknesses. Amen? Even sa pinaka mahirap na sitwasyon natin, even sa pinaka sitwasyon na tayo ay nanghihina na or tayo parang walang-wala na, amen, na kulang na lang is yung parang mawalan tayo ng hininga, no? The grace of God will sustain us, for His grace is sufficient. Amen? So, sa buhay po natin, no, bilang mga tagasunod ni Kristo, as a believer and follower of Christ, amen, we need to overcome the world. Amen? We need to overcome the world. No? Bawat tao po is mayroong mga struggle. Amen? Yung heart, yung mind po natin nag-struggle. Amen? Sa dami ng mga iniisip natin, sa dami ng mga pumapasok sa ating isipan. Amen? Mga pagsubok, mga pasanin, mga problema sa mundong ito, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa lahat-lahat, no? In all area, in all aspect ng buhay natin, mayroon po tayong mga pagsubok na nararanasan. Amen? Pasanin, problema. Amen? Amen. And, yun nga po is, kailangan natin mo-overcome yung mga yun. Amen? We have to overcome it. Amen? So, sabi ng Word of God, si Jesus, na-overcome na niya ang mundo. So sabihin nga po natin, Jesus overcame it. Jesus overcame it. Amen, hallelujah. So, dahil na-overcome ni Jesus yon, ma-overcome din natin. Amen? Bakit? Because the anointing, because the Spirit that is in Jesus, no? When Jesus, no, nung siya ay nasa pagiging tao, amen? Nung nagkatawang tao si Jesus, amen? He is fully human. At the same time, He is fully God, no? And since He is fully human, si Jesus ay nakaranas ng panghihina, pagkagutom, pagkauhaw, no, antok, pagod, amen? Amen. No? And since fully human si Jesus Christ, God the Father, no? Nung nabaptize si Jesus Christ, bumaba sa Kanya, no?
at napuspos siya ng banal na Espiritu. Amen? Napuspos siya, na-filled siya ng Holy Spirit, at the same time, the anointing power of God. Amen? Yung anointing at yung Holy Spirit, no, na kay Jesus nung nandito pa siya sa mundo, no, bilang tao siya, as a fully human being. Amen? Nung nandito pa si Jesus Christ sa mundo, na-overcome yan because of the Holy Spirit. Because of the anointing power of God, no? And we as Christian, we as children of God, God anointed us. Amen? God filled us with His Holy Spirit. Amen? The moment na we accept and believe Jesus Christ as our Lord and Savior, instantly, automatically, the Holy Spirit, siya yung nanahan, pumasok at nanirahan. Amen? Naghari at nanatili sa puso natin. Amen? Siya na yung resident ng heart natin. Amen? Kasi inaccept natin si Jesus. Kasi nag-believe tayo kay Jesus. And through the Holy Spirit, amen? Bakit tayo makapagpatuloy sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod sa Panginoon? Because of the Holy Spirit. Amen. No? Because of the Holy Spirit, ma-overcome mo ang mundo. Amen? Because of the Holy Spirit, ma-overcome mo ano man yung mga temptation, mga trials na meron ka. Amen? Mga pagsubok sa buhay. Amen? Mga problema. No? Hallelujah. So, ating buksan ang Bible dito po sa Gospel of Matthew chapter 4. Amen? Ito po yung chapter, no? And yung mga verses po natin pag-aaralan is from verse 1 through 11. No? Ito po yung chapter 4 verse 1 through 11. Those times nung tenant ni Satan si Jesus. Ito po yung conversation ni Jesus at saka ni Satan, no? Nung time ng temptation ni Jesus, no? Amen, hallelujah. May kita po natin dito yung ginawa ni Lord, no? Ginawa ni Lord na kung paano natin i-handle yung sitwasyon na nandun tayo sa isang pagsubok. Na nandun tayo sa isang tukso. Amen? Kasi bilang tao, no? Bilang tao, tayo po ay merong sinful nature. Amen? Na ang tao, simula nung nag-desire na dapat is si Lord lang ang desire natin, nagiging selfish desire tayo. Nagkakaroon tayo ng selfish desire, No? Amen. Yung selfish desire na yon, nagkakaroon siya ng mga cause, no? Na nagagawa natin yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya nga meron tayong mga iba't ibang mga ugali na hindi magaganda. Na bawat isa sa atin, meron tayong nakikita hindi maganda sa tao. No? Isa na yun doon. No? Hallelujah. So ating basahin po sa Matthew chapter 4, verse 1 through 11. So, verse 1, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. And he said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him,
It is written again, you shall not tempt the Lord your God. And you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Amen? Then verse 11, then the devil left him, and behold, and ministered him. Hallelujah, no? Makita po natin dito sa mga verses na ito, sa chapter na ito, yung kung paano nagipag-battle si Jesus Christ, no, against temptation ni Satan sa kanya, no? Ito yung isa sa mga katotohanan na ang diablo po ay memorize ang scripture, memorize ang Bible. So alam ng diablo ang word of God. So next time, pag mayroon tayong kakilalang tao na alam niya ang Word of God, pero hindi mo naman nakikita sa kanya yung pagiging Kristiyano niya, huwag kang ma-surprise. Amen? Kasi nga, ang diablo nga mismo, alam ang Word of God. No? Kaya maraming mga tao, maraming mga grupo na pinag-aaralan ng Word of God in a wrong motive. Amen? Yung iba, pinag-aaralan nila ang Word of God para salungatin ang Word of God, ang Bible. No? Pinag-aaralan nila ang Bible para hanapan ng mali ang Bible. No? Hindi lahat na nag-aaral ng Bible is para makilala ang Diyos. No? Maraming nag-aaral ng Bible para patunayang mali ang Diyos. Amen? Maraming mga nag-aaral ng Bible na dahil sa wrong motive, wrong intent, na yun ay sa diablo. So, ang iba, pinag-aaralan nila ang Word of God dahil ang motive nila, ang intent nila is para siraan ang Word of God, para hanapan ng kamalian ng Word of God. Which is, in fact, na ang Word of God is inspired. Amen? Inspired by God. Holy, perfect, complete ang Word of God. Amen? Ang Word of God is flawless. Perfect ang Word of God. Ibig sabihin, trustworthy. Amen? So, ibig sabihin, walang kamalian ng Word of God. No? Indeed, ang Word of God is katotohanan. No? Walang kasinungalingan ang Word of God. Lahat ng ating mababasa dito, makikita dito sa Word of God from Genesis to Revelation, ito po ay Word of God. Walang mali dito. Lahat po ay tama dito. For it is accurate. Amen? No? Wala siyang error. Amen? No? Infallible. Hindi nagkakamali ang Word of God. Inerrant. Walang mali ang Word of God. Accurate. Bakit? Kasi ang bawat book ng Bible is, meron siyang kanya-kanyang context. Hindi siya nagko-contradict isa-isa, kundi nga, kino-confirm ng bawat book ng Bible na isa ang kanilang pinupoint. Amen? Isa ang kanilang nais iparating sa tao. Walang iba kundi ang God. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, dito sa temptation ni Jesus Christ, no? Nung tinempt ni Satan si Jesus Christ, makikita po natin dito yung conversation nila, no? Kung paano ni-resist ni Jesus. Amen? Kung paano nilabanan ni Jesus yung temptation ng kaaway. Amen? And ito yung ito yung isa sa mga foundation ng faith natin na para tayo maging malalim sa faith, para maging matibay yung faith natin, at para makapagpatuloy tayo sa faith natin kay Jesus Christ, we need to understand these verses. Amen? Hallelujah. So, sabi po dito, sa verse 1, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Sa verse 2,
And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. We believe that Jesus Christ, He is a fully God. Amen? He is fully God, si Jesus. At the same time, He is fully human. No, dito siya sa may mundo. Amen? And since si Lord po is ano siya, nagkatawang tao siya, nakaranas siya ng pagkagutom. Si Jesus ay nag-fast po siya ng 40 days and 40 nights, and after, siya po ay nagutom. Alam niyo po is, instantly, kaya naman talagang gawin ni Jesus hindi siya magutom eh. Kasi makapangyarihan ng Lord. Amen? Sa Old Testament pa nga lang, ang mga Israelites doon sa wilderness, mga mana galing sa langit, literal na mana po. Amen? Amen. Bread that comes from heaven, nalalaglag sa lupa. Amen? Tapos kinakain nila, yun ang naging pagkain nila. No? Mga mana. Miracle yun. Signs and wonders yung galing kay Lord. How much more si Jesus mismo na He is God, no? Kaya niyang gawin yun. Gagawa siya ng pagkain niya kasi nagutom siya. Amen? Siya ay nakaranas ng pagkagutom, kaya niyang gumawa ng pagkain na walang pagkain sa paligid. Kasi powerful si Lord. Amen? Then verse 3. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones become bread." Amen? Ito po yung first temptation. No? Kita at yung nature ni Jesus. Amen? Yung attributes ni Jesus Christ. Yung divine nature ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, sa first temptation kay Jesus, anong sabi ng devil? Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones become bread." So, tinanong si Jesus, first temptation, na if Jesus is the Son of God, no, sabi ng devil, if you are the Son of God, command these stones become bread. Mga kapatid, alam po ng dyablo ang Word of God. Amen? Alam po ng dyablo ang Word of God. Kasi si Lucifer, si Satan, no? Siya po ay isa sa mga leader ng mga angels those times nung nasa heaven pa si Satan, nung nasa throne, pa siya na nag-reserve siya sa may sa Lord, sa throne of God. No? At itong si Satan, no? Itong diablo, itong devil na to. Bakit alam ng Word of God? Kasi mismo kasama niya si Lord sa heaven. Naririnig niya ang word ni Lord. Amen? Doon pa nga lang sa may Genesis question niya si Adam tsaka si Eve. No? Sa Genesis, pag nakita natin sa Old Testament, nung question ng serpent, no, ni Satan, si Eve, tsaka si Eve yung kausap niya si Eve. Question niya ang Word of God kay Eve. Kasi alam ng diablo ang Word of God. Amen? Bakit niya question si Eve? Kasi alam ng diablo na hindi alam ni Eve ang exact Word of God. Amen? Dito, si Satan, no? Nung tinitempt si Jesus, number 1, na sabi niya, if you are the Son of God, command these stones become bread. Satan knew that Jesus is the Son of God. Amen. Satan knew that Jesus is God. Amen? Na Jesus is all-powerful God. Na kaya nga niyang gawin ang mga batong ito maging tinapay. Amen? Bakit? Kasi all-powerful ang God All-powerful si Jesus Christ Amen? Amen. Alam ni Satan
na si Jesus Christ ay God. Even the Son of God. Amen? But Jesus said, no? Ito yung answer ni Jesus Christ. But He answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mga kapatid, ang tao po ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain na literal, kundi pati rin po sa pagkain na spiritual. Amen? So, we don't just need physical food. We also need, and it is very essential to us, the spiritual food that comes from God. It is the Word of God. The Bible, the Scripture, no? It is written for us. Amen? For us na makilala natin kung sino si Lord. Amen? And for us na masustain yung soul natin, yung spiritual body natin, yung spiritual life natin, ng spiritual food na ibinigay ng Lord sa atin. Amen? Hallelujah. No, a man shall not live by bread alone. Amen? Buhay man ang katawang lupa mo, pero yung physical, yung physical body mo, buhay man yan, no? Simula pagkabata mo hanggang sa ikaw ay tumanda na, ikaw ay namubuhay ayon sa tinapay lamang. Kasi hindi ka nakarinig, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagbasa ng Word of God. Buhay ang physical body mo, but your spiritual body, your soul, ay patay. Amen? Kaya nga ang tao, hindi niya kayang ma-acknowledge si Lord. Hindi niya kayang ma-recognize si Lord. Because dead siya eh. Patay siya eh. Hindi siya makapag-worship kay Lord kasi patay siya. Amen? It means, what I mean is, wala siyang relationship kay Lord. Amen? Kasi nga, hindi niya alam ang hindi siyang faith kasi wala nga siyang naririnig na Word of God. Amen? We need the Word of God in order for us to live. Amen? In order for us to have eternal life with God. Amen? Ang physical body po natin is nangangailangan ng food, ng bread. But we have, we need, no, to understand na tayo po ay merong spiritual body. Tayo po ay merong soul. Mga kapatid, dapat po ay ma-realize po natin ito na create tayo ng Lord na merong body, soul, and spirit. Amen? And yung soul po na yon is designed, no? Designed na pakainin ng spiritual food. Amen? In the same way na pinapakain din natin ang ating physical body ng physical food kasi designed yun. No? Nung create ni Lord yung tao, meron ng mga punong kahoy, mga bunga ng mga punong kahoy sa may Garden of Eden. Amen? That time. Di ba? Amen. Meron ng mga bunga ng mga punong kahoy. Bakit nilagay yung mga bunga ng mga punong kahoy yun? I mean, yung mga punong kahoy na namumunga, na mga prutas, mga gulay, bakit nilagay ni Lord yun? Kasi design ang tao na kumain ng according sa nature. Kasi according sa nature, yung pagkalikha ng Lord sa atin. Galing tayo sa lupa, amen, kakain tayo ng mga pagkain na bunga, na mga punong kahoy na galing sa lupa. Amen. Amen? Amen? Yung nature kasi natin, yung physical body natin is, design yan na ang kailangan ng pagkain dyan is mga galing sa nature. No? Isa sa mga trivia, bakit ang tayo nagkakasakit? Kasi meron tayong mga kinakain na hindi galing sa nature. Amen? Kumakain tayo ng mga pagkain na more on processed food, mga pagkain na mga maraming chemicals, mga pagkain na mga fast foods. Alam niyo yun? Ang mga fast food, mga processed food po is kung atin po siyang binabalance sa pagkain natin is hindi po siya masama. Pag palagi pa tayong kumakain ng mga fast foods, processed foods, or mga food na mga hindi siya healthy, hindi organic, is masama po sa katawan natin yon. Kasi ang katawan po natin, design po siya, nakakain lang siya ng mga
pagkain na healthy, mga pagkain na mga pag-benefit sa kanya, no? Yung mga nutrients-based na mga food. Amen? Mga prutas, mga gulay. Amen? Kaya ang tao pagka mahilig po dyan is, ano po siya, he or she will live longer. No? Isa po 'yan sa mga secret technique na paano humaba yung buhay ng tao. Amen? Sa tamang pagkain ng yung mga pagkain sa paligid. Amen? In the same way, sa ating pong pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano po, kailangan po natin ng Word of God. Bakit? Kailangan natin yung weapon na ito. Amen? Na kapag may Word of God tayo, hindi tayo matitempt. Amen? Itong first temptation po is ito po yung tinatawag na lust of the flesh. Amen? Ang lust of the flesh po siya, ang lust of the flesh po is, hindi po siya, general term po yan. Lust of the flesh. Lahat po ng lust of the flesh, no? Nasa kategory po siya ng lust of the flesh, no? Sexual immorality, no? Adultery, gluttony, no? Yung parang kumakain ka ng mga pagkain na sobra-sobra na. Amen? Yung parang sobrang kain mo na hindi naman na kailangan ng katawan mo. Kaya nga yung mga tao lumalaki dyan eh. No? Kaya yung mga tao tumataba. No? Kaya alam nyo si Lord, He is the God of order. No? Si Lord, meron siyang concern sa ating physical body, at the same time, meron siyang concern sa ating spiritual body. Amen? Gusto ng Lord na yung mga pumapasok sa ating physical body is nakakatulong sa ating physical body lamang. Ganon din sa ating spiritual body. Amen? Sa soul natin. So, ang desire ng Lord is tayo ay ma-filled, no? Ma-filled tayo ng word niya. Amen? Kasi sa mundong ito, maraming temptation. Number 1 is lust of the flesh. Amen? Lust of the flesh. No? Si Jesus, nang nagutom siya, tinukso siya ng dyablo. Amen? Na ang mga batong ito ay gawin niyang tinapay. Kasi alam ng dyablo na gutom siya. Alam din ng dyablo na siya ay Diyos. Amen. So, mga kapatid, alalahanin natin na tayo mga Kristiyano at ang dyablo ay galit na galit sa mga Kristiyano. Kaya ang dyablo po is double time, triple time ang kanyang pagtitempt sa mga tao, pagdideceive sa mga tao. Kaya maraming na-deceive, maraming natatempt, kasi nga po, hindi nila alam ang Word of God. Or kulang sila sa Word of God. Hindi sila puno ng Word of God. Hindi sila puspos ng Word of God. Dahil hindi sila nag-aaral, hindi nagbabasa ng Word of God. Hindi nila isinasamuhay ang Word of God. Hindi nila ina-apply ang Word of God. Ang Bible po, ang Scripture po ay Word of God. And hindi po sapat ang ating basahin lamang ang Word of God. Hindi po sapat na atin siyang i-memorize lang. Kundi, we must understand and obey the Word of God. Dahil doon lang po natin ma-apply if we obey the Word of God. Amen? According to the Word of God, according to the Lord Jesus Christ, na blessed are those who hear the Word of God and obey it. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. No? Napakahalaga po ang Word of God. No? Kaya pala maraming mga tao ang nadideceive. Kaya pala maraming ang mga taong natitempt and nakapag-commit ng sin. Amen? Nafo-fall into sin. Bakit? Kasi walang Word of God sa kanilang puso. Kasi kulang ng Word of God ang kanilang puso. Kasi hindi sila puno, hindi sila puspos ng Word of God. Na yun ang pundasyon ng kanilang pananampalataya.
Bakit ibinigay ng Lord, ipinagkaloob ng Lord ang Bible, ang Scripture? Dahil ito po yung magpupuno sa atin, ito po yung magpupuspo sa atin, magbibigay sa atin ng kompleto, no? Kompleto ang pangangailangan ng ating spiritual body, ng ating faith, ng foundation ng faith natin, and relationship natin kay Lord, na habang nandito tayo sa may mundo, sa mundong ito, ma-overcome natin whatever trials, whatever test, whatever temptation it is. Amen? Ma-overcome natin to dahil na-overcome ni Jesus Christ. Na even the Lord Jesus Christ, He is fully God and fully human being. No? Na-overcome ni Jesus yun dahil sa Word of God. Amen. No? Si Jesus nga, ginamit niya ang Word of God. Si Jesus nga, nag-obey siya ng Word of God. How much more tayo na mga tao lamang? Si Jesus po, mayroon siyang divine nature, at the same time, mayroon siyang human nature. He is all power, but He resists the devil. No? He resists the temptation of the devil through the Word of God. Because Jesus knew the Scripture, at the same time, Jesus obeyed the Word of the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need His Word. Because His Word is essential. Pag sinabi pong essential, hindi mo pwedeng alisin yan, hindi mo pwedeng talikuran yan, kailangan mong kainin yan, kailangan mong tanggapin yan, kailangan mong i-absorb yan, kailangan mong i-plant sa puso yan, kasi essential yan. Amen. Amen? Ang bahay po, mayroon niya mga essential, no? Sa bawat corners, mayroon mga pilar yan. Amen? Sa bawat corner dyan. Mga poste. Amen? So, mayroon siya mga haligi. Ang haligi po ng isang bahay ay essential. Kung hindi essential ang haligi ng bahay, kukulaps ang bahay. Hindi makakapagtayo ng bahay ang isang karpintero kung walang haligi ang bahay. Amen. Amen? At the same time, ang pananampalataya ng isang Kristiyano, kung walang pundasyon, wala ang Word of God, paano siya makapagpatuloy sa pagsunod niya sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kahit ang tao pupunta ng church to attend, to join the church worship service, to attend, to join every or all kinds of ministry, to attend or to join all kinds of activities, events, conferences, seminars, but without the Word of God, without personal devotion, without studying the Word of God, without obeying the Word of God, temptation will come. Amen? And tayo ay madideceive, tayo ay matetempt, kasi nga, wala tayong Word of God. Ang isang army, ang isang soldier, pag pupunta sa battle, equipped yan. Equipped ng mga weapons. So at the same time, tayo rin po dapat equip tayo ng Word of God. Kasi pagdating ng battle, pagdating ng struggle, ng trouble sa buhay natin, ng test sa buhay natin, we are already equipped and complete and perfect, no? For every good work, for all kinds of battles, for all kinds of tests. Amen. Amen. Hallelujah. Yun po yung first temptation ng devil kay Jesus Christ. Amen? And that first temptation is the lust of the flesh. Kailangan po natin ma-overcome yung lust of the flesh. Sinasabi ko po ito sa sarili ko, sa sarili mo, sa ating lahat. Amen? Kasi po, dito walang exemption. Amen? Hindi po ako exempted. Lahat po is under, no? Ng authority ng Word of God. Amen? Lahat po is nakakaranas ng battle, no? Ng struggle, ng trouble, ng test, ng temptation, no? But remember this, according to the Word of God, no? Sabi doon sa Old Testament, the battle is not yours. The battle is the Lord's. Amen? Ang battle po natin is si Lord po ang may kipaglaban. Amen? Dahil ang katagumpayan natin is nasa Panginoon. God will give us power, no? According to the words, the Spirit, not of fear, but of power, love, and self-control. Amen. Sound mind. Amen?
So, the Holy Spirit is the spirit of power, spirit of love, spirit of self-control, spirit of sound mind. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya we are blessed, we are anointed, we are blessed, we are favored, we are privileged. Bakit? Ang Holy Spirit po ay nasa atin. Amen. Amen? Siya po ang resident ng heart natin. The moment you acknowledge, amen? Acknowledge the Lord, acknowledge Jesus, that He is the Lord and Savior. And that He is not just a Savior, but also the Lord of your life. It means, if Jesus is the Lord of your life, He is the Lord indeed. He is the Master indeed. He is the boss. Amen. You are not the boss. You are not the leader. You are not the master. Jesus is. Amen? Amen. So, next time, no? Na tayo ay mag-choose ng isang bagay or mag-decide ng isang bagay. Next time na tayo magpa-plan, no? Or mag-desire ng isang bagay. Next time na mayroon tayong gagawin, paplanuhin, pupuntahan, mayroon tayong mga, kung ano naman mga natin sa buhay, no? Mga pagkakaabalahan, ano man yung mga pangarap mo sa buhay, amen? Next time, pag mag-decide tayo, mag-plan tayo, mag-consult muna tayo kay Lord. And, unahin natin si Lord. Tanongin mo muna si Lord, Lord, is this according to your way? Is this according to your will? Is this according to your word? Lord, is this your will? Is this your plan, Lord? No? Kasi, ang thoughts po ng Lord, ang plan po ng Lord, ang ways ng Lord is hindi according sa atin. Amen? Because God is higher than us. God knows our future. God knows the future of others, of all people. Amen? Nakikita nila yung future. Amen? Because He is God. Tayo, hindi tayo God. Hindi natin nakikita ang kinabukasan. Si Lord, alam niya ang kinabukasan. Alam niya ang bukas. No? Kaya nga, the Bible is saying and teaching us, commanding us to trust in the Lord. Amen? Trust in the way of God, in the will of God, in the word of God. Ask God for wisdom. Amen? Kaya kailangan natin ng word of God dahil lahat ng mga kailangan natin nasa word of God. May kasagutan sa lahat ng katanungan. Amen. Amen? So, nasa word of God yung key para tayo maging complete, maging perfect, equipped. Amen? Hallelujah. So that's the first temptation of the devil kay Jesus. Next, set him on the pinnacle of the temple. And verse 6, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give you, lest you dash your foot against a stone. Verse 7, Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Hallelujah. You shall not tempt the Lord your God. Number 8. Again, the devil took him up high mount and their glory. Verse 9. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Verse 10. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Verse 11, then the devil left him, and behold, angels came and ministered him. So, ano po yung nakikita natin dito? Ano po yung napansin natin dito? Let us observe. Ano po yung na-observe natin dito? No? Sa mga verses nito.
Itong mga verses na ito, itong mga sumunod na mga verses po is, nung sinasabi ni Satan dito na, di ba? All these things I will give you if you will fall down and worship me. Una, tinatempt niya si Lord. Pero sino ba ang kausap ni Satan that time? Si Jesus. Wala naman siyang ibang tinatempt doon, kundi si Jesus lang eh. It means Jesus is the Lord. It means Jesus is the God. Amen? Hallelujah. Then dito sa verse 9, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Alam niyo po, yan po yung pride ni Satan. Yan po yung pride na naging cause bakit na-fall si Satan. Amen? Yan po yung cause kung bakit si Satan nandito sa mundo. Yan po yung cause kung bakit nawala yung glory ni Satan, ni Lucifer, no, ng devil. Kasi nag-disobey siya kay Lord. Amen? Nag-rebel siya kay Lord. Kinalaban niya ang Diyos. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng pride. No? Si Satan, gusto niya umupo sa throne of God. Amen? Gusto ni Satan na tayo mag-fall down at i-worship natin si Satan. Gusto ni Satan na mag-fall down si Jesus at i-worship ni Jesus si Satan. Grabe si Satan. Grabe si Lucifer. Devil talaga siya kasi meron siyang... Amen? May kita natin dito kung gaano ka-pride si Satan. Kung gaano ka-pride yung devil. Amen? May kita natin dito kung paano niya sinabi kay Jesus na if you fall down and worship me, I will give you all these things and all the kingdoms and the glory of this world. Bakit po? Kasi po, according to the Bible, kinikilala na God of this world si Satan. Small g, small God. It means he is an idol. It means he is the devil. He is Satan indeed. No, he is not the one true God in heaven, in the kingdom, no, in eternity. He is not the one true God who is holy, holy, holy. He is not the one true God who is worthy. He is not the Almighty God. He is indeed Satan. He is indeed the devil. No, he is the one, no, who tempted Jesus na talunan 2,000 years ago na. Amen? Amen. He is Satan na kailanman walang katagumpayan sa kanya. Amen. But because of pride, si Satan gusto niyang umupo sa throne of God. Because of pride, si Satan na fall, no? Itinapon si Satan. Hinulog si Satan. Kaya nandito sa mundo si Satan. Kaya ito ang kaharian ni Satan, ang mundong ito. Kaya mga kapatid, lahat po ng kayamanan, karangyaan, no, lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundong ito is God's creation. No? In this world, all world is God's creation. Amen. But He deceived people. He tempted people. Amen? Amen. He lied to people na if they fall down to Him, if they worship to Satan, sila ay magkakaroon ng contentment sa life, satisfaction sa life, complete na life, or something na ino-offer ni Satan na maging maganda lang ang buhay nila sa mundong ito. But because of that deception, because of the temptation, all people who bow down to Satan will fall into sin and will sila ay makakaranas ng judgment, damnation from the Lord. Amen.
Kasi holy si Lord. God, tinuturo sa paraanan ng jablo. Ito yung ino-offer ng jablo. Something kasikatan, something kayamanan na hindi according sa way ni Lord. Pwede tayong payamanin ng Panginoon. Pero ang ayaw ng Panginoon na ang kayamanan, sambahin na natin. No? Yung pera, hindi po masama. Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa pera ang masama. Amen? Maraming mga tao ang umiibig sa salapi. Bakit? Kasi akala nila hindi sila mabubuhay kung walang salapi. Hindi kasi sila nagtitiwala sa Diyos. Kasi maraming mga tao ang hindi naniniwala sa Diyos, kaya hindi nila alam ano ang katotohanan kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Mabubuhay tayo sa mundong ito because of the Word of God and according to the Word of God. Bakit? Hindi naman literal na kakainin mo ang Word of God, ang papel, ang Bible nito. But because of the Word of God, God will give you wisdom to overcome the world. God will give you wisdom to provide all your needs. God will give you wisdom kung paano ma-generate yung pera, na magkaroon ka ng pera in the right way. Amen? Na mag-glorify si Lord. Hindi ka lang pwede mag-tithes na galing sa mga sugal yung pera mo. Amen? Na maraming mga tao ang nagkakaroon ng pera, nakakahanap ng pera in a wrong way. Na sa Word of God naman, tinuturo ng Lord yung right way. Amen? Ang kayamanan is hindi masama. No? Kasi maraming mayaman na Kristiyano. And si Lord, pwede niya i-allow sa tao na yumaman. No? Kasi mga kapatid, ang kayamanan, pag pinayaman ka ng Panginoon, ibig sabihin may purpose sa iyo. Ang purpose is, yung pera mo, gamitin mo yan for His glory. Gamitin mo yan para sa kalwalhatian niya, gamitin mo yan para sa kaharian niya, gamitin mo yan para ikaw na bless ni Lord, maging blessing ka rin sa iba. Amen? No, maraming mga tao ang hindi naiintindihan yung buhay sa mundong ito. No? Maraming mga tao ang nahuhulog sa temptation, nahuhulog sa deception, no? Alam nyo, may mga obvious na nakikita natin na wini-worship si Satan, di ba? Mayroon mga tao na obvious talaga na wini-worship si Satan. Kasi even niya other religion, no, mayroong religion na demonic, satanic, no? Ang mga religion din na hindi naniniwala sa one true God, considered as sumasamba sa devil, no? Pero kahit yung mga tao, kahit yung mga Kristiyano, sumasamba pa rin sa diablo. Bakit? Maraming oras tayo sa mga bagay sa mundo nito kaysa kay Lord. No? Sinasamba na natin ang diablo. Amen? Amen. Wini-worship natin ang devil. Nag-fall down tayo sa devil through these things of this world na nagiging priority na natin kaysa kay Lord. No? Si Lord nagiging optional na lang. Atin ba ako ngayon? Si Lord nagiging optional na lang. Bigyan ko ba ng time si Lord ngayong araw? No? Lahat po tayo guilty. Amen? May araw, may oras, wala natin time kay Lord. No? Hindi na si Lord natin first priority, option na lang siya, hindi na priority. Ang priority natin, sarili natin. So, sometimes you fall down and you worship yourself. Sometimes you fall down and you worship mga bagay na mayroon ka. No? Pera, alahas, cellphone, gada, kinukuha yung attention mo, yung focus mo, yung time mo kay Lord is considered as worship to Satan. Diba? Satan is the God of this world. Kaya, ang mga bagay sa mundong ito is ginagamit ni Satan to deceive the people of God, to deceive all people, to tempt all people para sila ay makasama ni Satan sa impyerno. Ang hell is hindi siya create ni Lord for us.
recognize siya for Satan and his angels na nag-rebel against the Lord. But because there are people na nadi-deceive, because tayo ay walang Word of God sa puso natin, kulang tayo ng Word of God, possible na ma-deceive tayo. Amen? Kasi, pwede natin i-claim na we are Christian, but we cannot show an evidence na Christian tayo. Amen? Maraming mga tao na compromising. Amen? Maraming church Christian now to the believer. I'm talking now to the church. Maraming church na compromise sa sin. Amen? No? Tinutolerate nila, no? Yung sin ng isang tao. Amen? Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano ang compromising. Amen? Part din siya ng pagiging pride. Amen? The pride of life is one of the biggest na kaaway natin. No? Kaya nga ang diablo hindi lang siya ang kaaway natin. Sarili mo, isa po yan sa mga lason ng katawan natin, lason ng pananampalataya natin sa Panginoon. No? Kasi ang pride diyan nagkukos ng sin. Diyan nagkukos ng selfishness, covetousness. No? Kasi pagka nagkaroon ng tao ng pride, naging self-centered na siya. Hindi na siya Christ-centered. Hindi na siya gospel-centered. Hindi na siya God-centered. Self-centered na siya. No? Ang mga dinidesire niya is according lang to him or herself na lang. Amen? Wala na siyang pag-ibig sa kapwa-tao niya. Amen? Kasi according kay Paul, Apostle Paul, na darating ang times na people, no, will be lovers of themselves. Amen? Hallelujah. So ang pride of life is isa po yan sa dapat nating bantayan. No? Kasi lahat ng mga bagay is pwedeng maging reason yan na tayo ay mawala sa Panginoon, mapalayo sa Panginoon. Mawala na tayo ng panahon na maglingkod sa Panginoon. Magpuri, magpasalamat, magsamba sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ang pride, ito man ay isang stronghold. Ito man ay isang spirit, no? From the devil. Remember this, na ma-overcome mo ang pride of life if tayo po ay magre-read, mag-study at mag-obey sa Word of God. Amen? And by His grace, the Lord will sustain. No? The Lord will empower us to overcome temptation, to overcome lust of the flesh, to overcome lust, no? To overcome pride of life. No? The third one, sabi dito, sabi sa verse 10, Then Jesus said to him, Away, you Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Amen? Sa verse 8, Sa verse 8, again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Tinempt ni Satan si Jesus, kumantempt ba si Jesus ni Satan? No? Pinakita ni Satan yung karangyaan, yung kayamanan, yung kaluwalhatian, yung glory ng mundong ito, yung kagandahan ng mundong ito. No? That is the lust of the eyes. Amen? Lust of the eyes. Ang lust of the eyes is general term din siya. No? Tayong mga tao, especially tayong mga Kristiyano, mabilis na yung matempt sa mga mata natin. Amen? Maraming mga bagay na natitempt agad tayo sa mga nakikita natin. So,
ang mata natin, kahit hindi natin intensyon, nakikita pa rin natin. No? Kaya isa ito sa mga pinaka matindi na lason. Amen? Itong temptation na ito. No? Yung lust of the eyes. Itong three main temptation. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ito po yung enemy natin. Amen? No? Satan and the lust of the eyes, the lust of the flesh, and pride of life is ito po yung enemy natin. Amen? So, lust of the eyes, ang diablo is ino-offeran tayo ng mga magandang bagay sa mundong ito. Amen? Maraming tao ang nababayaran, no? Para gawin lang yung kasamaan. Kahit maling kaparaanan, gagawin ng tao. Amen? Ang lust of the eyes, no? Na instead na makapag-focus tayo kay Lord. Sabi sa Hebrew, di ba? Sabi sa Hebrew na look unto Jesus, the author and the finisher, the author and perfecter of our faith. Amen? Look unto Jesus. Sinasabi at tinuturo ng Bible na tayo ay tumingin kay Jesus. Our eyes must focus unto Jesus. Dapat towards God yung focus ng mga eyes natin. Instead sa mga bagay sa mundo ito. Hindi naman tayo pwedeng lumakad o mamuhay na nakapikit. Na bukas yung mga mata natin. But God wants us to know and understand na kailangan natin magkaroon ng self-control. Kailangan natin malaman, madistinguish yung mga bagay na mabuti at masama. Madistinguish natin what is holy and what is unrighteousness, what is wickedness, amen, what is ungodliness, amen, what is sin. Kailangan natin malaman what is sin, no? Kasi nagkakaroon ng mga consequences kapag mayroong sin. No? We feel guilty before God. We feel guilty towards Him. Kasi nagkaroon tayo ng sin. Ang consequences, tayo ay manghihina, tayo ay mahihiya, tayo ay magtatago, tayo ay lalayo, tayo ay alis, tayo ay hihiwalay sa Panginoon. Tayo ay lalayo, katulad ng isang prodigal son. Tayo ay tatalikod sa Panginoon. Mababackslide tayo kasi nga tayo ay guilty na sa Panginoon because of the lust of the eyes, because of the lust of the flesh, because of the pride of life. But God wants us to know and understand na He is God of grace. He is patient. He is the loving God. Amen? He is slow to anger. And God wants us and desires for us to repent. Amen? To offer our life, to offer our heart before God, to repent before Him. Amen? To change our mind, to change our heart through the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit, to surrender ourselves to God, to surrender our life, to surrender everything to God. If we surrender everything to God, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life will collapse, and Satan will be defeated, because the God who made us, the God who created us, gave us His Word, and His Word that we obeyed will give us victory, and that moment we will overcome the world, because Jesus overcame it. So we will overcome the world, and we will become more than conqueror and victorious over lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, over temptation, over test. We will overcome it. We will overcome the world. We will overcome our flesh in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, because of the anointing of God that is in us, because of the Holy Spirit power and presence that is within us, na siya ang nagkakos kung bakit tayo nagpapatuloy sa Panginoon. It fuels us for us to have continuous journey with God, a genuine faith, continually bless us, give us
faith that will sustain us to the very end of this age, to the very end of this world. So after we die, we will go to eternity in our eternal destination, eternity in heaven and not eternity in hell. And that the day of judgment, God will judge us, will judge us according to the righteousness of Christ, not according to our righteousness, but according to the righteousness of Christ, because it is Christ who gave us justification, sanctification, and glorification. The righteousness of Christ is the righteousness of God that will give glory to God and that will give us worthy na tayo ay maging worthy sa harapan ng Lord. So this temptation, mga kapatid, ang temptation na ito ay mahirap, mabigat, but because of the grace of God, but because of the power of the Holy Spirit, because of the righteousness of Christ, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life, ay ma-overcome natin. Si Jesus po, He resists the devil. Si Joseph po, he ran away from temptation. So we must run away from temptation. We must resist the temptation. We must tayo makipaglaban sa devil through the Word of God. If the devil will throw the Word of God to us, out of context, we must throw also the Word of God according to the context of the Word of God. Amen? Na sabi ni Satan na gawin mo ng batong tinapay nito, sinabi niya kay Jesus, but Jesus answered, a man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. It means that contentment and satisfaction comes from the Lord, not comes from this world. Amen? Temptation, will give us something like distraction in our lives. But God, in His grace, He give us power to overcome temptation. He give us power to give us victory so that God will be glorified and be praised. For His name is glorious. His name is holy, holy, holy. According to what the Lord says in His Word, He is God. He is God in our lives. He is God over everything. He is God and God above all. He is the God of gods, the King of kings, and the Lord of lords. He is the King. He is the King of our life. He is the Lord of our life. He is the God, none beside Him, none like Him. He is the only one true God. Hallelujah. Hallelujah. Let's give God the praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. So, lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ito po yung three types of temptations. Na parang itong nakadikit sa ating sa ating katawan . Kasi nasa laman kasi ito . Kailangan natin ito ma-overcome. Amen? Si Satan is already defeated 2,000 plus years ago. Kaya si Satan, nambubuli sa atin, binubuli tayo ni Satan. Di ba sabihin ni Satan, hindi ka mananalo. Hindi mo kayang iwanan yan, babalik ka rin dyan, magkakasala ka pa rin dyan, Hindi mo kayang pagtagumpayan yan kasi magkakasala ka pa rin dyan. Tao ka lang, makasalanan ka, Ang ini-input ng kaaway sa atin is condemnation. Nagiguilt, Nagiguilty. Ang tao is na-distract ng kaaway, na-defocus yung kanyang faith kay Lord. Amen? Hallelujah. So, basahin natin sa my 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Conclusion natin. Amen? Before we pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. John chapter 2, verse 15 to 16. Hallelujah. Amen. So ito po yung conclusion natin. God is reminding us
God is saying, God is teaching through His Word. Do not love the world. Amen? Verse 15, sa 1 John chapter 2, verse 15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen? Hindi nais ng Diyos na i-love natin ang world nito. We can enjoy, no? We can experience God's creation, but not to love His creation, but not to fall down, not to worship His creation. Amen? But to be amazed by how God created all things. Amen? So let us praise God, let us worship God, let us adore God, honor God, glorify and magnify Him. No? For what He has done, for all that He created. Amen? Hallelujah. Verse 16. For all that is in the world, amen, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And the world is passing away. Verse 17. And the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Ito po yun. Amen? Yung conclusion natin. Ang mga lust of the eyes, lust of the flesh, no? Pride of life, magpapass away po yan. So, yung imbalance na buhay natin, magpapass away po yan. Kaya ngayon pa lamang pagsisihan natin, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Magsisi po tayo sa Panginoon. No? Amen. Magpabago po tayo sa Panginoon. Let us offer our life, our heart before God. Let us repent. Repent means change of mind, change of heart. No? As we repent, the Holy Spirit will help us. No? God will give us His grace. Amen? God will give us His Holy Spirit to help us to repent. Because we cannot repent in ourselves. We need God. Amen? To change our mind, no? To change our heart, no? Is our choice, is our decision if we repent or not. Amen? But if we repent, if we choose, if we decide to repent, God will honor, no? God will honor us to repent. So we can repent. Amen? Hallelujah. Ang tao nag-aabide sa will of the Father ay mag-aabide forever. Amen. Pero ang tao na lumalakad, namumuhay according to the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, ay magkapass away kasama noon. Hallelujah. So, ganun po kaganda, ganun po kahalaga at kamakapangyarihan ng Word of God. Amen? Ang kahalagahan at kapangyarihan ng Word of God po is essential. Very, very, very essential. Hallelujah. Ito po yung foundation ng faith natin. Source of our foundation of faith. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Tayo po tumayo. And let us pray. Let us come before the Lord. Let us worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Sige, ito kami. Pawitin natin muli yung miracles. Sige. Then ikaw na mag-closing prayer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Diyan. Napakabuti ng ating Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship Him. Hallelujah. How could He is worthy. I ever survive without your presence in my life? Worship Him, for He is God. Hallelujah. I feel inside, it's coming alive. It's coming alive. There is a need. Hallelujah. Where you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I find! I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by Your grace. Jesus. Every Jesus ring. How could I without the presence of God? We are nothing. We cannot Amen. make this Hallelujah. world. Yes, Lord. Hallelujah. The works of the evil one without His presence. We need Your Hallelujah. presence, Jesus. We need Your presence, Lord God, to live Yes, in Lord. this world. Hallelujah. Oh Lord, to live every day. How could I? How could I ever let You go? Yes, You hold my Lord. future. You hold my Thank you, future Lord. in Your hand. Hallelujah. Thank you, Lord. How could I? Worship you. Ever survive without Your presence, without
those days, oh God. Hallelujah. Give us, oh God, that kind of faith, Lord God, Amen. that we will worship you, Lord. We will adore your name, Lord God, despite our situation, oh God, in this life. Hallelujah. Hallelujah. We will depend on you, Lord God, because you are our God. You are our helper, Lord God. And Lord, you saved them, Lord God. So, Lord, right now, Panginoon, as we obey you, as we come before you, Panginoon, we believe, Lord God, that, oh Lord God, you will move in our midst, oh Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. That you will, Lord, Panginoon, you will do what you said, Panginoon. You will fulfill, Lord God, your covenant, Lord God, upon us, Lord, upon us, your people, Panginoon. We give you all the glory and our praises. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. We praise you, we worship you, Lord God. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, O God, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your holy word. Thank you, Lord God, for speaking to us. Thank you, Lord God, for revealing your truth, your word of truth to us, O God. Thank you, Lord, for the message, O God. Thank you, Lord, for reminding us. Thank you, Lord, for teaching us, O God. Thank you for correcting, for rebuking us. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace, Lord. Hallelujah. Your grace is sufficient, Lord. Your grace is amazing, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your power. Thank you for your presence, O God. Thank you, Lord God, for the Holy Spirit that is within us. Hallelujah. Thank you, Lord God, na patuloy na naninirahan, naanahan, at nanatili ang Holy Spirit sa aming buhay, sa puso namin. Jesus, we continually acknowledge you, recognize you that you are the Lord of our life. You are the Lord of our hearts, O God. You are our Savior, Lord God. You are our deliverer, our healer, our redeemer, O God. You are the Lord who give us freedom, Lord. Freedom to choose, freedom to decide according to your will. Freedom to choose and to decide to obey you, Lord. To serve you, Lord. To follow you, O God. And to obey your will, O Lord God. Your word. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, for the Holy Spirit that is within us, who is leading us, guiding us, teaching us, hallelujah, who is helping us, oh Lord God, to overcome, hallelujah, helping us to continue our faith, our journey with you, God, na patuloy, oh God, na magkaroon kami ng relationship sa iyo, Lord God. Hallelujah. Patuloy na magkaroon kami ng fellowship sa inyo, Lord God, through your Holy Spirit, through the presence and the person of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, in Jesus' name. Lord, thank you sa buhay ng salita niyo, O Diyos. Thank you, Lord God, sa pag-start, Lord, ng praise and worship, O God. Thank you, Lord God, sa buhay, Lord, ng aking asawa, Panginoon, na si Kathleen, O God, sa kanyang pag-lead ng praise and worship. Thank you, Lord God, sa mga songs, O God, sa mga lyrics, sa mga message ng songs, O God. Thank you, Lord, for anointing her, O God, for blessing her, for using her as your instrument, Lord, to worship you, God, to lead the congregation to worship you, God. Hallelujah. Lord, in Jesus' name, I pray, I declare na continue ang anointing niyo, ang blessing niyo, Lord, sa asawa ko, God. Mag-flow, mag-overflow in the name of Jesus. Continue to give him wisdom. Increase her wisdom, Lord. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Gamitin niyo, Lord, si Kathleen, oh God, in a mighty way, in a powerful way, oh God. Holy Spirit, continue to touch her, Holy Spirit. Continue to fill her, Holy Spirit. Continue to use her Holy Spirit to lead the congregation, to lead the church, to lead
people, O Lord God, to worship you, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Anoint her, bless her, Holy Spirit. Oh, in Jesus' name. As a praise and worship leader in Jesus' name, even Lord, to reach out to those souls, to share the gospel, oh God, in Jesus' mighty name, to evangelize, Lord, that Lord, magkaroon kami ng boldness and courageous spirit, oh Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, that Lord, through the Holy Spirit, ay magawa namin lahat, Panginoon, magtagumpay kami sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God, for this service, Lord, for this powerful, beautiful, wonderful service. Thank you for this service that is Holy Spirit-filled service, O God. A service, Lord God, that is according to you, Lord God, according to the Holy Spirit leading and guidance in Jesus' name. Thank you for this victorious, Lord, praise and worship service, O God. Thank you, Holy Spirit, for being in our midst, for leading us, for guiding us, Holy Spirit, for helping us. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your grace. Hallelujah, hallelujah. Continue to bless, oh God, each one of us, Lord. Continue to be with us, O God, in the name of Jesus. We pray, Lord, that your anointing, your blessing be upon us always. The provision, the protection, Lord God, the prosperity, your word of truth, O God, your righteousness, O God, your love, your grace, your joy, O God, your peace be upon us always, and we experience your presence always, Lord God, in all seasons, in all situations, O God, in Jesus' mighty name. We pray that the service, Lord God, will enlarge, O God, in the name of Jesus. We pray, Lord God, that this place will be a house of praise, a house of worship, O God. In Jesus' name, it will be a house church, O God. Lord, we pray, we declare, O God, na we will reach out, Lord. Kami makapag-reach out, Lord God, ng mga lost souls, O God. Makapag-share ng gospel sa mga lost souls. Lord, in Jesus' name, ang mga upuan ito, Lord God, itong room na ito, Lord God, ay mapupuno, Lord, ng mga tao, Lord, ng mga kaluluwa, nakikilala sa iyo, Kristo, nakikilalanin kayo na kayong Panginoon, tagapagligtas, Panginoon. We pray that this house, Lord God, will be filled with people, O God, people, the follower, O God, that will worship you, Lord God. We pray, Lord God, that itong mga po nito, Panginoon, ay magkakaroon ng mga tao na uupo dito, Lord God, mag-aaral ang word niyo, Lord, mag-worship sa inyo, Lord God. We pray, Lord God, itong house church nito, Panginoon, itong place of worship nito, Panginoon, ay ito maging place of fellowship din, Lord God, na maraming mga tao, Lord, na ma-invite namin dito, Lord, makapag-join sila, Panginoon, at kilalanin kayo, O Jesus. Hallelujah. We pray, Lord God, na Lord, kayo makapag-evangelize, Panginoon, sa kahit saan, Panginoon, sa kahit sino, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, by the power of the Holy Spirit, with the precious blood of Jesus na kayo nagpo-protect sa amin, Panginoon, against all the enemies, O God. In Jesus' mighty name, we declare victory, Lord God. We declare more souls to be saved in the mighty name of Jesus. We pray and we declare, O God, na Lord, lumago itong ministry nito, Panginoon. Lumago yung ministry nito, Panginoon. We pray and we declare, O God, na maraming mga tao ma-reach out namin, Lord, at may share namin ang gospel sa kanila, O God. We pray, Lord God, na lumaki itong church na ito, Panginoon, itong congregation nito, Lord God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Na Lord God, in Jesus' name, enlarge our tent, O God. Enlarge our territory. Enlarge, Lord God. Enlarge this place, Lord God. Enlarge our ministry, Lord God. Enlarge our calling in the name of Jesus. Itong buong UAE, Lord God, ay ma-feel, Lord God, ng mga tao, Panginoon, ng church, O God, in Jesus' mighty name. Even, Lord, the Middle East, O God, ma-feel ng mga tao, Lord God, na mag-worship sa inyo, Yahweh, in Jesus' name, God of Israel. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Yahweh. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you. We worship you, Lord. Hallelujah. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always. We give you glory. We give you all the praise and honor of that. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.